Okay, welcome sa aking Sagada Senior Citizen Tour Vlog. Nandito ako ngayon sa Cubao, sa Coda Lines. Binuko ko tong bus na to dahil may CR and para sa mga senior citizen. 2,400 round trip to pero 1,800 for senior citizen. Nasa unahan yung mga senior citizen. Wala kaming sariling bangko. Wala kaming sariling property. Yan Wala na sila. kaming sariling bahay. Natakot yung kasi. Ayan, yung mga senior citizen, nandun sila sa unahan. Tapos, may CR to, ayun. Kaya anytime pwede silang umihi bilang mayat paya umiihi ang mga yan. So, 9 PM aalis yung bus namin. Update ko na lang kayo kapag umaandar na. At mag-enjoy sana kayo sa aking Senior Citizens Tour of Sagada. Time check, 3:30 AM. After 6.5 hours na biyahe from Cubao, nandito na kami sa Nueva Vizcaya, ang aming isa sa mga stopover para kumain at mag-inat-inat. Nasa Nueva Vizcaya pa lang yan, pero may guantes na doon. Ay, sumayo. Okay, after 12 hours na biyahe, time check 9 AM, nandito na kami sa Sagada. At sa wakas nakarating ng mga senior citizens of Malabon and Caloocan dito sa Sagada Mountain Province. Hindi ganun kalamig ngayon and medyo may talipa pa or mga tiyanggi-tiyanggi doon sa sentro dahil Sabado. Magche-check-in lang kami para makapagpahinga rin tong mga to. Konting lakad lang yung accommodation namin mula doon sa sentro. Okay, dito ulit ako. Mag-i-stay for the third time sa Greenhouse Inn. And kasama na ang mga senior citizen. Okay, hinahanda lang ang aming kwarto at nagkakape muna kami libre. Libreng pakape. Ayan ang mga senior citizen of Malabon. At after nito maya-maya magla-lunch lang kami. Okay, time check. 10:30 AM brunch muna dito sa Sagada. Ano ang pangalan nito? Sagada Hub. Ayan. At dahil mga senior sila, may discount silang 40 pesos. And after ng brunch, bibili naman kami dito ng homemade bread. Dito sa bakery na to na nabilan ko na dati. Para meron kaming merienda dun sa bahay. Okay, mamaya pang 4 ang aming sunset tour. Kaya maglalakad-lakad muna kami sa town. Nakatulog na sila, nakaidlip na sila. And kung makikita nyo, may rainbow. Kasi umaambon. Kaya may dala kaming payong. Ayan, habang wala pa yung tour namin, habang di pa nag-start, pinasyal muna namin dito sa town proper ang mga senior citizens of the world.
Yan, pinasyal namin sila doon sa munisipyo ng Sagada, tapos dito sa mga tiyanggi-tiyanggi dito na parang ayaw na nilang umalis. Yung weather ngayon, umiinit, umaambon, lumalamig. Kaya nakapanlamig pa din kami, tapos may dala kaming mga payo. Lakad-lakad lang kami dito. May merienda kami ngayon dito sa Co-op, ang aming favorite merienda. Ito siya. Ito yung pinakamasarap na chocolate cake at lemon cake. Ayan, pasok tayo. Ayan, walang lemon pie sa Co-op. Dito kami bumili sa isa. 45 per slice. Ayan, tinitikman na siya nila nanay at ninang Susan. Actually, si nanay nagbayad niyan. Okay, simula na ang aming sunset tour with the senior citizens of the Philippines. Aming first destination ay ang art gallery. First time ko din makakapunta dito. Okay, dito na kami sa art gallery. Ang ganda. Sa puno nagpunta, hindi sa art gallery. Okay. 10 pesos per head pa lang entrance fee. Nag-iisa lang. Picture taking dito sa labas ng art gallery. Kasama ang asong ito. Ayan na. Picture yung dalawang ng aking mga magulang. Yes. Sama ka doon. May sumasama eh. 1, 2, 3. Sama po. Next stop, dito kami sa Sagada Pottery. Meron tong demonstration fee na 300 pesos for the whole group. So ayan, manonood lang sila ng pottery demonstration. Ayan, simula na ng pottery demonstration. Sama ang ating mga nanay, tatay at ninang. Bago tayo makagawa ng any kind of shape na gusto natin, may it be a vase, a bowl, or a mug, cylinder pa po muna ang unang-unang gagawin. One, controlling the clay, not the clay controlling my hands. Our base. Ito pwede po natin siyang palitin ng konti here at the bar middle to enhance the shape if needed be by slowly pushing it. Tapos na po ang pottery at ngayon po ay pupunta na kami sa cellar door. Nahawa na po ako sa salita ni ate sa pottery, nasaan ang ating sasakyan. Welcome to America! Okay, nandito kami sa sunset. First time ko makakapunta dito, lagpas pa to ng cellar door. Maulap at mafag ngayon at umaambon. Pero ipupush namin to. Kasi may natatanaw kaming medyo sunset. Ayan, mukhang dinudulubyo kami dito sa sunset. Tingin ko lang siya. Tignan niyo yung fog at yung ambon, grabe. Confirm, wala ang sunset dahil super foggy. Pero ang ganda pa din, di ba? Parang sa twilight. Ito yung araw eh, nagsiset siya. For the super fog. Goodbye. Ayan sila, hindi na sila pumanik, umihi lang sila. Kasi, kaya naman nilang panikin, kaya lang pagdating sa taas, sobrang mahamog kasi ngayon, and sobrang lamig. Tapos, yun nga, walang sunset. And kita rin naman dito sa baba, kahit papaano. Pero feeling ko kapag hindi umuulan, mahamog, sobrang ganda nga nung sunset dyan. Ay, ito. Tchadan! Wow! May sea of clouds, oh. Natatanaw akong sea of clouds. Tapos sunset, mountains, and all. Okay, dito na kami sa cellar door. Hindi kami nagpa-reserve, pero pinapasok na rin kami. Nagbayad kami ng 300 per person. Consumable na yun daw sa drinks and food. So, yan, fully book ngayon. Daming tao ngayon sa cellar door. Oh. Ayan, may mga umiinom ng beers, which is yun naman ang dinarayo dito. Ayan, dito order ng drinks, mostly beers.
Saka sausage na lang daw yung available. Inaantay lang namin yung order namin na beers and sausages. Tapos ayan, nakakuha sila ng upuan na malapit sa bonfire. Ayun sila. Mas gusto daw nila malapit sa bonfire kasi ang lamig pagka malayo. Hiniginaw sila. Yan, papausukan natin ang mga senior citizen dito. Yan, picture taking. Nag-juice lang sila kami. Beer. Jason po, Jason. Ito, mango. Jason po. Ayan, kumakain na kami ng sausage. Sausage party. Yan na ang aming dinner. Masarap mo. Sarap naman, sarap. Good morning. Day 2 namin sa Sagada. Ito kami natulog ni Jello. Tchadan! Napakalamig. Gisingin natin ang mga ating senior citizens of the Philippines. Yan, dito yung kwarto namin. Dito naman sila sa taas. Pakalamig. Pakalamig. Katukin natin sila. Ay, kung buksan. Bukas na pala. Hello po, good morning. Akala ko makauna kayo magising sa akin. Kanina pa ako pababa sa ibo. Ito yung kwarto nila. Sinabi mo, Edwin, binuksan tatay ko at kasama ko at ang lamig. Uy, ano mo na likod, Tina? Binuksan niyo yung aircon. Ano binuksan yung aircon? Ito yung aircon. Lumabas ka sa bahay, Yung bintana. kapag balik. Parang dyan tubig. Nakasa. Mas ata kakabihin. Naliligo ako, umuro ako. Ito ang view sa room nila. Cooking payless for breakfast. Breakfast time. Okay, day 2, simula ng aming historical tour. Perfect tong tour na to para sa mga senior kasi wala masyadong hike na magaganap. Nagbayad lang kami sa tourism ng registration fee, 100 per person, per pag senior, 80 pesos lang. Ito po yung pinakaunang church na ginawa dito sa Sagada. Ito. First stop namin is itong St. Mary's Church. May misa ngayon, sisilip lang si Jello saka yung nanay niya sa loob. Tapos, pinaliwanag ng tour guide namin. Ngayon ko lang din na-realize, tatlo pala yan magkakatabi, yung St. Mary's Hospital, St. Mary's Church, saka yung St. Mary's School na nandoon. Ayan, ito lang naman yung hagdan na papanikin ng mga seniors natin. Papunta dun sa next destination namin from the church. Super lamig ngayon kesa kahapon. 18 degrees daw ang temperature ngayon. Mas, nagbayad lang kami dito ng 10 pesos na fee. Papasok. What's that? Ayan, bagal-bagalan lang namin ang lakad namin. Dahil mga teenager ang kasama natin. Next stop namin ay ang The Church of St. Mary the Virgin Cemetery. Research po for their wives or husbands. Para sa asawa. Or yung iba para sa family member. Antimano may nakaabang na ano. Oo, nakaabang na yan para sa asawa.
Kasi naniniwala kami sa till death do us part. Nako, paano pag sa ano? Third party. Walang ganun. Pag kay tatay madain nakaabang dyan. Bawal na yun. Usually naman. Nauna na nga yung iba eh. Wala tang ganun dito. Tarantado. Yan, dito kami ngayon sa mas malaking part ng sementeryo. Ini-explain ni Kuya sa kanila kung paanong ginagawa dito kapag ka araw ng mga patay. Instead of candles, bonfire yung nilalagay or inuusukan. Next stop, ito naman yung Echo Valley. Nag-picture kami dyan nung nakaraan eh. Tapos tanaw na tanaw dito yung Sagada Town. Ayan, dito na kami sa part kung saan kita ang view ng hanging coffins. Dahil hihingalin sila pag bumaba pa sila dyan. Ayun siya. Ayun, kitang-kita siya. Yun lang naman ang inaano, bakit makita mo eh. Di man sila nakababa, at least nakita nila. Ayun o. Pero sila lang nga tayo lumabas. Kasi sabi ko lahat ng Mata naman niya pag nagpicture. Ganda ng ano. Ate, na yun na yung hanging coffin. Hindi tayo talaga kwanti tao nun. Okay, pabalik na kami sa van. Papunta na ng next destination. Next stop namin dito naman sa Sagada Weavers. Nung last time, nagpunta kami dun sa taas sa may tindahan. Pero meron pala dito sa baba talaga kung saan nandyan yung mga nagwi-weave. Pero mag-a-ask ka ng permission bago sila i-video. Ayan, picture taking kami dito sa isang machine na walang nagwi-weave. Nagpaalam din kami bago mag-picture dyan, pinayagan naman kami. Okay, ice cream time dito sa labas ng Sagada Weaving. Ayan, pinatikim ko sa kanila tong wild berries na ice cream. Saka may avocado din. Ayan, yun na. Harap. Masarap. Dito kami next sa Lumiang Boreal Cave. Pero di kami papasok ng cave. Dahil may kasama nga kami mga senior. So, parang view lang ng cave mula sa kalsada yung pupuntahan namin. Ayan o, mula dito sa kalsada. Tanaw na yung mga kuweba doon sa ilalim na may mga ataol, mga kabaong na nakasalpak. Ganyan din sa baba. Kasi mas marami. Ito hindi nakukuha. Pero doon sa mismong Lumiang Boreal Cave, dito dadaan. Mag-hike nga lang, medyo matagal. Tapos nandun yung mas malaking cave na may mas madaming mga kabaong. Yan, iniwan namin ang mga senior citizens doon sa taas dahil gusto ko lang din sumilip dito sa Lumiang. Never pa kasi ako nakapunta dito. Pag magki-cave connection, dito daw dadaan. Tapos lalabas kayo sa Sumaging Cave. 20. Ayan no. Nang ano kaya? Karuktong na daw ng Marlboro Hills yan. Ayan, ito na yung part na hindi pwede sa mga senior citizens. Ito na ang entrance sa Lumiang Cave. Pakita na lang natin sa kaila tatay sa video to. Bagong palit lang din nung nag-maintenance sila. Pero bago palitan ng isang kabao, magre-ritual at magre-ritual muna sila. Sinisiksik lang talaga sila. Oo. Grabe oh. Kasi Doon sa pinakadulo may mga nakasingit pang mga kabaong-kabaong. Tapos dyan. Kasi ngayon Tapos dito ang dami. Ayoko magturo. parang ganyan yan na walang
Medyo gumuho nga daw yan nung nakaraan. May mga kabaong na nabagsak doon. Okay, pabalik na kami sa taas. Hinihingal na kami dahil papanik na to. Puntahan na namin ang mga senior citizens doon. Okay, next namin dito naman sa Sumaging Cave pero sa tabing kalsada lang. Tatanawin lang nila yung mismong cave. Nandoon. Ayun ang Sumaging Cave. Yeah, picture taking sila. Oo, sa baba, doon. Matagal yan, mga 2 hours, 3 hours. 2 hours kami sa loob siguro. Ano din pala, no? Yung Ang taas din, oh. Madilim, pas may mga bato, may mga tubig-tubig sa loob. Ayan, next namin dito sa May Gaya Cafe, kung saan tanaw din ang Kapayao Rice Terraces. Ito na din kami kakain ng lunch. Wala nga. Ayan, pipicture muna kami dito bago kami kumain. Nanay ko maripas. Ganda. Ganda oh. Ganda, no? Ayan, picture taking lang sila dyan. Na background ang napakagandang Kapayao Rice Terraces. Okay, after namin magpahinga ng konti, tatry namin pumunta dito sa Ganduyan Museum. Kanina sarado, ewan ko ngayon kung bukas na ba siya. Bawal mag-video sa loob, so try ko muna. Ayan, kakatapos lang namin dun sa museum. So may mga natutunan kayo about sa culture ng Sagada. And since magki-Christmas, may mga ganyan silang pa-event. May mga nagta-traditional dance wearing traditional costumes. Ayan, bumaba kami dito. Mas lumapit kami. Ayan. May mga upuan naman, pero ayaw nilang umupo. Ayan sila ngayon. Ginaw na ginaw, si Aling Bioli. Ano daw yan? Sayaw na about sa panliligaw ng lalaki sa babae. Yan, nanonood pa din po kami dito ng mga nagogong. At habang nanonood po kami, tingnan nyo naman po talaga ang ubod naman po ng kaswitan ng mag-asawang ito na kanina lang ay nag-aaway dahil sa sabon. Kaya nakita nyo naman ang nagagawa ng cold weather dito sa Sagada. Ayan, para sa dinner namin sa day 2. Nagluluto si Yung Paeng ng chop suey. Bumili lang ng ingredients sa palengke para mas makatipid kami. Dinner time! Pero ang sampalok nyo, tunay na sampalok. Ano? Okay, nandito kami ngayon sa basketball court and meron silang event ngayon. Third year in a row na daw itong ino-organize. Libre itong pa-concert kaya madaming tao ngayon dito. May mga yan magpe-perform, kumakanta. Kanina may choir and may ano din, yung traditional dance kanina. Tapos yan, may bonfire sa gitna, which is perfect kasi super lamig ngayon. Tapos may libreng pakape doon ng tinapay. Hindi namin alam, bumili pa kami ng kape. Ayan, kakatapos lang namin doon sa concert. And si tatay, dadalhin lang namin dito sa Piitik Wines para makatikim siya ng mga wines dito sa Sagada.
Ito siya. Yan. Honesty. Piitik Wine Bar. Self-service, walang nakabantay. Half shot is 20 pesos. Full shot is 40. Half 20. Yes. Tikman mo Ano, yung half bugnay. lang? And, Oo, half lang. half na bugnay saka half na tapay kay tatay. Pag half. Ito muna ito. Oo. Half? Half. Karay muna. Straight. Ano tayo? Matapang. Ano yung inuna mo? Ito. Yung bugnay? Ay, yung rice wine? Tapay. Pang isa. Bugnay. Ay, punang-pula to. Okay na yan. Ano ba yan? Mas masarap yan. Bugnay. Medyo manamis-namis siya. Manamit na gusto niya. Ano sa'yo? Wala. Ayan. Iisa pa siya. Iisa pa si Mang Paeng. Right na to. Ay, singit lang ako sa rice. Si Jello din. Paano lahat? 80. Siguro kaya sarbahin mo naman. Oo, sige. Cheers! Sarap nga nun. Ikaw, doon ka? Tapos balik na tayo sa ating accommodation. May tapang. Ano no? Medyo may konting tapang sa huli. Ano ba yan? Nandito na kami sa bago naming room. Mas malaki at sama-sama kami. Ayan. Tingnan mo, pakinggan mo ako. Good morning. Time check, 5:30 AM, super lamig. And nag-aantay kami ng van namin pupunta sa aming destination for today, which is ang Kiltepan Peak. Ayan. Okay, after mga 10-15 minutes na van ride, dito na kami sa Kiltepan Peak. Saan yung lalabas? Lalakad daw tayo. So, ayan sila, mga kasama ko. Wala ka siguro konti. Ang alam ko kinlose to, pero ngayon, Remind ko lang pala, inopen na. Ay, may 30 pesos per head na sige. babayaran tayo dito sa baba. sige. May lake pala rito, no? Hindi lake yan, Tay. Ha? Ulap yan. Wala ba yan? Oo. Kahit dandanin po natin, wala tayo. Sige. Dito lang tayo. Ayan, may konting hike lang pababa. And, Pero yung sasakyan nila nakakapasok dito. ayan. Ayan, Meron sasakyan dito sa baba na campsite. Meron ding parang coffee shop. Kaya, Off-road yung overnight na yan. yun na sila. Kahit mamaya na po yung registration fee. Kahit ano ko muna. Sige. Ayan. Ito kayo. Okay. Tapos yung viewing set natin. Dito. Konti na lang. Dito na tayo sa viewing deck. Or sa viewing point. Hindi ka na eh. Madalas dyan. Diba? At the age of 70, nakapunta ka pa dito. Wow. Tapos yun, saka tayo magkape dun. Doon pa pala. Doon sa ano? Doon pa ba? Hindi, dyan lang. Uupo lang tayo dyan. Mag-aabangan lang tayo ng sunrise. Si Angelica and si ano. Sa hindi inaasahang Ayoko na. pagtaragpo ng mga mundo. Pwede niyong akitin Ay, pero ayun. Ayoko. yung may kaya lang. Ayun daw yung may pick doon na may hagdan na pwede mo akitin para mas makita yan. Pero, since kita naman dito na tayo. Maganda rin naman dito. Baka pag pumani kami dyan, Hanap tayo ng dumiretso na kami sa heaven. so tutulong lang kayo dito para makapag-ano. Okay, sige. Andun ang Yan na sila, waiting for the sunrise.
Ang swerte nila kasi, swerte namin kasi nung nakaraang 2 araw daw, walang Sea of Clouds. Pero ngayon, ayan, pinapakagandang view ng Sea of Clouds. And according kay Yeko, ang aming tour guide, Dito lang maganda na. meron din daw view ng rice terraces dyan later. Yan. Kung makikita nyo, madami ding tao dito. Oh. Na may may photo booth na parang courting heart. Lapit pa tayo. Diba mo nag-i-English? Wow! Sobrang daming tao pero super sulit. Sobrang ganda ng Sea of Clouds, ng mga bundok. Tapos may mga matatanaw kang mga kabayanan. And may ilog doon. Kasi yan yung rice terraces, yung maganda rin talaga dito. Tapos, dito sa part na to, may mga rock formations. Actually, sa mga rock formations kami nakatungtong ngayon. Okay, after dito sa Kiltepan, kami ay mag-hike na ulit tataas. And dun na kami sa next destination namin, which is Sea of Clouds din, sa Isang Wow. Doon kami magbe-breakfast. Okay, next stop namin, dito kami magbe-breakfast sa Isang Wow Cafe by the Clouds. Inverted house, ayan siya. Nakabaligtad na bahay. Meron na silang inasal ngayon. So, pasok tayo. Ayan, dito kami magbe-breakfast. Walang view. Super foggy. Pero sobrang lamig. Kaya okay din. Hindi pala okay. Nantay lang namin yung order namin. Yan, kaya na kaming breakfast. Super lamig dito. Dahil sobrang foggy. Ayan. Walang matanaw na view, puro white lang. Buti na lang nagpunta kaming Kiltepan, nakakita kami ng Sea of Clouds and rice terraces kanina. So, maganda experience din to. Makakain na ang paligid mo ay pure fog. Perfect para sa mga tuhod ng ating mga kasama. Next and last stop namin para sa morning tour na ito ay dito sa Orange Farm na may malalaking aso. Meron ditong 100 pesos na entrance fee. 1 hour orange picking na eat all you can ng orange sa loob. Ayan. Kukolek ko po. And then, yung pong mga matigas natin, eat all you can po sa loob po ng farm within 30 minutes. Okay, papanik na kami sa orchard. Ang lamig-lamig ngayon. Ayan sila. Handaan lang. Yan lang naman hagdan. Gusto niya yan, ha? Ganda? Game? Pwede na yan, tay. Ha? Dati lalaki kasi yung guide namin umakit sa puno. Binababa niya dito. Pwede natin, no? Pwede na po. Doon tayo sa kabilang side, marami yan. 3M sila. Okay, yan na. Namimitas na sila. Ate, yung ano pwede daw kasi fertilizer. Ayan, nasushoot lang. Hindi ka naman Ikaw na yung magsumubo ka.
Tatry ako syempre. Ito si Ninang sumusubok ko. Pwede naman medyo mababa yung ano. Try ako bakit? Yes. Kaya ba? Kaya today? Pwede medyo hilahin tayo pag lang mapuputol. Yun. Ito, mga nakababa, oh. Saan ako? Wow. Mabiyaldi. Ito. 1, 2, 3. Ayan. Yan, okay yan. Ito pala eh, oh. Tikman mo kung ang masarap. Ito may nakabali, oh. Ay, nahulog lahat, oh. Mukha lang siyang green-green sa labas pero matamis siya sa loob. Ano yung pinagbayad niya? Tamis. Sarap. Uy, baka malaglag ka dyan, ha? Kumakain na din siya. Mukha lang siyang green lang sa labas pero matamis na siya sa loob. Orange na siya. Parang malaglag ka dyan, Ninang. Parang konting ano pa. Okay, nanginginain na din po siya dito. Mas marami rin po dito kasi madalas po doon po yung Mas inaano. dahan-dahan. Masyadong stress. Kaya Ay, nabali na yung sanga dito. Ate, pwede kong kunin to? Mga... Oo, kunin mo na eh. Hindi naman tayo nakabali. Ito, Pakyawin mo na lahat yan. Dito guys, pakyawan na. Nakabagsak na. Nakabagsak na eh. Nay dito oh, baba lang. yung mga kasama kong bansot, dito na magpipiknik. Ito kami sa part na madaming kulay orange talaga. Dapat dito yung panggupit. Mahaba para Ano? mga ganyan ba lang yung panggupit. Kung may ano. Hindi maabot eh. Meron ka ng pampataas. Sino pa dito? Paisa oh. Sobrang foggy ngayon. Sobrang lamig kung nakikita nyo. And tapos na kaming mag-orange picking. And solved na sila. Nabusog na sila sa orange. 7 days na nakababad sa Asin na hindi nilalagay sa rep. After nun, 7 days na straight pinatoso. Okay. Good. Time check, 2 p.m. Naghihintay kami ngayon ng bus namin. Dadating ngayon ng 3 p.m. And nandito muna kami sa Co-op kumain ng chocolate cake at bumili rin ng chocolate cake dito for souvenirs. Okay, stop over kami dito sa Mount Polis para bumili ng mga pasalubong na gulay. Medyo hindi siya ulan. Ulap yan, hamog. Hello, makikita nyo ulap. Ulap siya, hamog. Kasi sobrang taas namin.